Nagulantang ang buong fast food restaurant sa biglang pagbagsak ng baso. Isang matandang lalaki ang napabitaw sa hawak niyang tray. Kumalat ang kape sa sahig at nagkalat ang French fries. Napakuyom ang kamao ni Clara de la Cruz habang nakita ang panginginig ng kamay ng matanda. Alam niyang labag sa patakaran, pero paano niya hahayaang umalis ang isang gutom na nilalang nang walang laman ang tiyan? Sa bawat butil ng kape na tumatapon, parang tumatapon din ang kaunting pag-asa sa dibdib ni Clara. "Sir, okay lang po ba kayo?" Mahinang tanong ni Clara, agad na kumuha ng pamunas. Ngunit bago pa man niya abutan ng matanda, dumating si Miss Reyes, ang branch manager. Matulis ang tingin niya, parang may laser na tumutok sa bawat galaw ni Clara. "Clara, ano na naman yan?" Matalim na tanong ni Miss Reyes. Ang boses ay parang kutsilyong humihiwa sa katahimikan. Napayuko si Clara. "Miss Reyes, aksidente po." "Aksidente? O sadyang binibigay mo na naman ang pagkain sa mga customer na hindi naman nagbabayad?" Umikot ang mga mata ni Miss Reyes. Ang pagkadismaya niya ay hindi maitago. "Alam mong bawal yan, Clara. Ilang beses ko nang sinabi, walang libre dito. Ito ay negosyo." Namutla si Clara. Ito na siguro. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis, parang tambol na nagpapahiwatig ng trahedya. Alam niya ang kinahinatnan ng bawat paglabag sa patakaran, lalo na kung galing kay Miss Reyes na kilalang walang puso. Ang bawat pagkakataon na siya'y nagpakita ng kaunting awa, laging may kapalit. "Miss Reyes, gutom po kasi si Lolo." "Tingnan niyo po," nanginginig na ang mga kamay. Pakiusap ni Clara, itinuro ang matandang lalaking ngayon ay nakayuko na, halos maiyak sa kahihiyan. Pero hindi nakinig si Miss Reyes. "Clara, lumabas ka muna. May pag-uusapan tayo." Alam na ni Clara ang ibig sabihin niyon. Sa likod ng opisina, sa gitna ng tambak na mga paperworks at amoy ng lumang mantika, inilabas ni Miss Reyes ang isang papel. "Clara, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero ang McDonald's ay hindi charity. Ilang beses ka nang nakagawa ng ganitong kabutihan na labag sa patakaran. Hindi ito isang warning. Ito na ang huli." Naramdaman ni Clara ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis. "Sinabi ko na sa iyo, Clara, sa ginawa mong yan, nakakasira ka ng kita ng kumpanya. At ang malala, binibigyan mo ng ideya ang ibang tao na pwede silang magpanggap na kawawa para makakuha ng libre. Hindi ito McDonald's, Clara. Ito ang McDonald's. Hindi ito isang palengke na kung sino ang mas kawawa ay siya ang bibigyan mo." Walang awa ang boses ni Miss Reyes. Napayuko si Clara. Nagsimulang mangilid ang kanyang luha, nagbabadyang bumagsak. Ang mga salita ni Miss Reyes ay parang mga bato na binabato sa kanya. Hindi ba nila nakikita ang puso sa likod ng bawat kilos? Ang matandang lalaking iyon, nakita niya ang sarili niyang pamilya sa kanya, gutom, pagod at walang magawa. "Epektibo ngayon, Clara, tanggal ka na sa trabaho." Parang gumuho ang mundo ni Clara. Natigilan siya. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ni Miss Reyes. Tanggal? Paano na ang pamilya niya? Paano na ang utang sa ospital para sa kapatid niyang may sakit? Ang bawat pangarap na itinayo niya sa gitna ng amoy ng burgers at fries, biglang naglaho na parang usok. "Miss Reyes, pakiusap po." "Wala nang pakiusapan, Clara. Alam mong matagal ko nang binibigyan ka ng leeway. Tapos na tayo." Tuliro si Clara habang lumabas siya ng opisina, dala-dala ang kanyang bag na parang walang laman. Ang pagtingin ng mga kasamahan niya ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niyang may mga naiinggit sa kanya, may mga nasasaktan sa bawat kabutihan na ginagawa niya. Pero hindi niya mapigilan. Ito ang natutunan niya sa buhay, ang magbigay kahit wala ka nang ibibigay. Sa labas, bumulaga sa kanya ang nakakapaso na init ng Manila.
Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha kasabay ng pawis na bumaba sa kanyang pisngi. Ang kalye ay puno ng ingay ng busina at tawanan ng mga tao, ngunit ang nararamdaman niya ay ang pinakamatinding katahimikan, ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Paano na ngayon? Ilang buwan na siyang nagtatago sa bangko, nagmamakaawa para sa extension. Ang kapatid niya ay kailangan pa ng gamot. Ang nanay niya ay umaasa sa kanyang sweldo. Ang bawat sentimong kinikita niya ay nakalaan na. Ngayon, wala na siyang mapagkukunan. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang mga paa ay bigat na bigat, parang may kadenang nakakabit. Ang mga ngiti ng mga nakikita niya ay parang nangungutya. Sino ba ang magbibigay ng trabaho sa isang taong galing sa McDonald's na natanggal dahil sa pagbibigay ng pagkain, kahibangan? Gabi na nang makarating siya sa kanyang maliit na apartment sa isang squatter area. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang matinding pagod hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, umiyak, magwala, pero wala siyang lakas. Nakahiga siya sa kanyang higaan, nakatitig sa kisame na parang ito ang magbibigay ng kasagutan. Ang pamilya niya ay mahimbing na ang tulog. Hindi niya magawang sabihin sa kanila ang nangyari. Ayaw niyang makita ang pagkadismaya sa mga mata nila, ang pagbagsak ng pag-asa na matagal na nilang kinakapitan. Clara, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailan ka ba titigil sa pagiging tanga? Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone, isang unknown number. Marahil ay isang collection agency na naman. Nag-aalangan siyang sagutin, pero ano pa ba ang mawawala? Hello? Mahinang sagot niya. Magandang gabi po, Miss Clara de la Cruz. Isang malalim at formal na boses ang sumagot sa kabilang linya. Hindi ito boses ng kolektor. Opo, akong nga po. Sino po ito? Ako po si Ati Gomez, personal assistant ni Don Ricardo Manalo ng Manalo Group of Companies. Gusto po sana kayong imbitahin ni Don Ricardo sa kanyang opisina bukas ng umaga para sa isang mahalagang bagay. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Don Ricardo Manalo? Sino yon? Ngunit bigla siyang kinilabutan. Manalo? Hindi kaya. Para po saan? Tanong ni Clara. Ang kanyang puso ay nagsimulang pumitik ng mabilis. Ayaw po kasi niya idetalye sa telepono, Miss Clara. Pero ipinapaabot niya po na tungkol ito sa kabutihan na ginawa niyo po kanina sa McDonald's. Nagulat si Clara. Kabutihan? Ang dahilan kung bakit siya natanggal? Nanginginig ang kamay ni Clara habang hawak ang cellphone. Ito ba ay isang panunukso ng tadhana? Isang bangungot? O isang himala? Kinabukasan, maaga pa ay bumangon na si Clara. Isinuot niya ang pinakamalinis niyang damit, isang lumang blusa na may kaunting tahi sa laylayan. Ang mga paa niya ay parang may sariling isip. Dinala siya sa isang malaking gusali sa gitna ng Makati. Ang Manalo Corporate Center. Ang taas ng gusali ay parang umaabot sa kalangitan at ang bawat salamin nito ay sumasalamin sa kawalan ng pag-asa niya. Hindi siya makapaniwala na narito siya. Isang McDonald's crew na natanggal, ngayon ay nasa gitna ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Huminga siya ng malalim, pumasok sa loob. Ang saksakan ng lamig ng aircon ay parang niyakap siya, pero ang kaba sa dibdib niya ay hindi nawala. Ang engranding lobby ay puno ng mga taong may suot na mamahaling damit, abala sa kanilang mga gadgets. Pakiramdam niya ay isang langgam lang siya sa gitna ng mga higante. Tinuro ng security guard ang elevator. Sumakay si Clara. Ang bawat palapag na inaabot ay parang nagpapataas din ng kanyang kaba. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang isang malaking opisina, napakalawak at napakagara. At doon, nakaupo sa isang napakalaking swivel chair sa likod ng isang eleganteng mesa, ang matandang lalaki mula sa McDonald's. Ang kanyang ngiti ay hindi na lang magalang, ito ay puno ng pag-asa. Miss Clara, sa wakas,
ay narito ka na. Napatulala si Clara. Hindi siya makapagsalita. Ang lolo na binigyan niya ng kape at french fries, ang lolo na naging dahilan ng pagtanggal sa kanya, ay narito at hindi lang basta narito. Siya pala si Don Ricardo Manalo. Tumayo si Don Ricardo, lumapit kay Clara. Ang boses niya ay malumanay ngunit may autoridad. Huwag kang mag-alala, Miss Clara. Alam ko ang lahat. At naniniwala ako na ang kabaitan mo ay karapat-dapat sa isang mas magandang kinabukasan. Lumapit siya kay Clara, ang kanyang ngiti ay naging mas malawak. Miss Clara, maligayang pagdating sa pamilya namin. Napakagatlabi si Clara. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig niya mula kay Don Ricardo. Maligayang pagdating sa pamilya namin? Isang pamilyang tila binuo ng mga salamin at marmol na walang kapares sa mundo niya. Nang sumunod na araw, nasa isang grandeng boardroom si Clara, nakaupo sa tabi ni Don Ricardo. Nasa harapan nila ang board of directors, mga matatanda at formal na lalaki at babae, na tinitingnan siya na parang isang kakaibang nilalang na napadpad sa isang lugar na hindi niya dapat kalagyan. Nakaramdam si Clara ng kaunting hiya at pagdududa sa sarili. Ladies and gentlemen, panimula ni Don Ricardo, ang boses ay kalmado at malakas. Nagpatawag ako ng pulong na ito upang ipaalam ang aking desisyon tungkol sa pagpapabuti ng ating McDonald's branch sa Taft Avenue. Nagbubulungan ang mga miyembro ng board. Alam ni Clara na matagal ng problema ang branch na iyon, puro reklamo, palaging lugi. Sa loob ng maraming buwan, sinubukan na natin ang iba't ibang diskarte, ngunit tila walang nagbabago, patuloy ni Don Ricardo, ang tingin ay lumipat kay Clara. Ngunit ngayon, may nakita ako. Isang tao na naniniwala ako na kayang magdala ng pagbabago, hindi lang sa kita, kundi pati na rin sa puso ng ating operasyon. Uminto si Don Ricardo. Tumingin siya kay Clara at ngumiti ng buong pagtitiwala. Nais kong ipakilala sa inyo ang bagong General Manager ng Taft Avenue McDonald's branch, si Miss Clara de la Cruz. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Sunod-sunod na tingin ang ipinukol kay Clara, tingin ng gulat, pagtataka at hindi makapaniwala. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang exhibit na pinagtitinginan. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula sa isang babae na nakaupo sa dulo ng mesa na may suot na formal na suit at nakatali ang buhok. Siya si Attorney Veronica Manalo Lim, anak ni Don Ricardo at ang mismong may-ari ng franchise ng McDonald's na iyon. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding galit. Ang mga labi niya ay halos hindi nakahinga. Tatay! Biglang tumayo si Veronica, ang boses ay matalim at puno ng pagkadismaya. Ano ang sinasabi mo? Isang crew? Ang ilalagay mo sa posisyon ng general manager ng isa sa pinakamalaking branch natin? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi kumibo si Don Ricardo. Kalmado lamang siyang nakatitig sa anak. Narinig mo ako ng malinaw, Veronica. Si Miss de la Cruz ang napili ko. Pero hindi siya may karanasan. Isa siyang service crew, tatay. Ito ba ang pasasalamat mo sa ginawa niya sa'yo? Isang sentimentality na sisira sa negosyo natin? Halos pasigaw na tanong ni Veronica, hindi pinansin ang presensya ng iba pang miyembro ng board. At sa branch ko pa? Ang sentimentality na tinutukoy mo, Veronica, ay ang puso na nawala sa negosyo natin, kalmadong sagot ni Don Ricardo. At sa palagay ko, mayroon si Miss de la Cruz ng bagay na hindi nabibili ng pera o posisyon. Napailing si Veronica, halos nanlilisik ang mga mata kay Clara, para siyang ahas na handang umatake. Naramdaman ni Clara ang lamig sa kanyang likod. Ito ang magiging kalaban niya. Pagkatapos ng pulong na puno ng tensyon, iginiya ni Don Ricardo si Clara patungo sa kanyang bagong opisina sa Taft Avenue, ang bahay ampunan ng mga McDonald's branch.
Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanya ang isang lugar na tila sinalanta ng bagyo. Ang mga lamesa ay marumi, ang sahig ay malagkit, at ang amoy ng lumang mantika ay nakakabingi. Ang mga upuan ay basag, at ang mga ilaw ay kumukuti-kutitap. Ang mga tauhan ay nagkukumpulan, nagtatawanan, at nagse-cellphone. Walang pakialam sa mga customer na nakaupo lang at naghihintay. May iilan pa nga ang naglalaro ng mobile games sa gilid ng counter. Nagulat si Clara. Ito ba ang malaking branch na tinutukoy ni Veronica? Ito ba ang dapat niyang ipagpatuloy? Nilingon niya si Don Ricardo. Don Ricardo, ito pa ba talaga? Ito ang hamon mo, Clara. Kalmadong sagot ni Don Ricardo. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. Alam kong kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng full support. Basta, ipakita mo sa kanila na hindi lang pera ang nagpapatakbo ng negosyo. Umalis si Don Ricardo. Iniwan si Clara sa gitna ng kaguluhan. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Clara. Mula sa pinakamababang posisyon, bigla siyang itinapon sa isang posisyon na halos imposible para sa isang katulad niya. Para siyang binigyan ng gintong susi, ngunit ang pintuan na binuksan ay papunta sa impyerno. Hindi pa natatapos ang araw nang biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Bumukas ito ng marahan at pumasok si Attorney Veronica. Wala siyang kasamang iba. Naglakad si Veronica patungo sa mesa ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim. Sa tingin mo ba, Clara, makakaya mo ito? Tanong ni Veronica. Ang boses ay mahina ngunit puno ng banta. Nagkamali ang tatay ko sa pagpili sa iyo. Hindi mo alam ang pinapasukan mo. Nakaramdam si Clara ng kaba. Gagawin ko po ang lahat para hindi po siya biguin, Attorney Veronica. Oh, talaga? Tumawa ng marahan si Veronica, isang tawa na walang kaligayahan. Alam mo ba, Clara, kung gaano kalaki ang utang ng branch na ito? Sa palagay mo, kaya mong bayaran ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagkain sa mga pulubi? Napalunok si Clara. Ang mga salita ni Veronica ay parang yelo na bumalot sa kanya. Sa simula pa lang, talo ka na. Isa ka lang laruan ng tatay ko. Gagamitin ka niya, at kapag wala ka ng silbi, itatapon ka niya. Tulad ng lahat ng mga kawawa na ginagamit niya para maging mabait sa mata ng publiko, patuloy ni Veronica, lumapit palalo. Kaya payo ko lang, Clara, huwag mo nang subukan, mag-resign ka na lang, habang may pagkakataon ka pa. Hindi sumagot si Clara. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi niya hahayaang guluhin siya ng mga salita ni Veronica. Ngunit may bahagi sa kanya ang nagsasabing totoo ang sinasabi ng babaeng ito. Pagkaalis ni Veronica, napasandal si Clara sa kanyang upuan. Ang dami niyang iisipin, ang trabaho, ang utang, ang mga mata ni Veronica na parang handang kumain ng tao. Mukhang kailangan mo ng tulong sa paglilinis. Nagulat si Clara. Isang boses ang narinig niya mula sa pinto. Nakatayo doon si Leo Manalo Lim, ang anak ni Veronica. May hawak siyang basahan at spray bottle. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Clara, ngunit may iba sa mga ito. Tila may malalim na pag-unawa. Ngunit ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Leo? Tanong ni Clara, nagtataka. Leo Manalo Lim. Ikaw ang bagong GM, tama? Opo, mahinang sagot ni Clara. Narinig ko ang nangyari. Mukhang malaki ang ipinagkatiwala sa iyo ng lolo ko, sabi ni Leo. Ang kanyang tinig ay walang emosyon. Sana lang, alam mo ang pinapasukan mo. Naglakad si Leo, hindi na tumingin kay Clara at nagsimulang punasan ang isang maruming counter. Gumagapang ang isip ni Clara. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Leo? Isang babala ba ito o isang simpleng obserbasyon? Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, ngunit may isang bagay sa kanyang pagkakilos na tila may lihim na gustong sabihin.
Ang opisina ay tahimik maliban sa tunog ng basahan na pumupunas sa counter. Tumingin si Clara sa labas ng bintana, sa naglalakihang gusali ng Maynila. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na dumapo sa kanyang balat, isang babala ng laban na paparating. Siya ay nasa isang digmaan na hindi niya pinili, ngunit kailangan niyang lumaban. Kinabukasan, maaga pa ay nasa McDonald's branch na si Clara. Suot ang kanyang bagong uniform na medyo maluwag sa kanya, naglakad siya sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nagmasid. Mayroong grasa sa sahig, nakakalat ang mga gamit at ang amoy ay hindi kaaya-aya. Nakita niya ang ilang crew na nagkukumpulan, nagbubulungan at nagtatawanan. Hindi man niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nila, ramdam niya na siya ang pinag-uusapan. Magandang umaga sa inyong lahat. Malakas na bati ni Clara, pilit na ngumiti. Nagulat ang mga crew. Nagkanya-kanya sila ng kilos, parang mga bubuyog na nabasag ang bahay. May nagkunwari na naglilinis, may nag-ayos ng gamit. Mula ngayon, kailangan nating linisin ang bawat sulok ng branch na ito, panimula ni Clara. Ang boses ay matatag. Sisiguraduhin natin na bawat customer na papasok dito ay makakaramdam ng kalinisan at kaayusan. Nagtinginan ang mga crew, may mga napakamot sa ulo, may mga nagkibit balikat. Hindi nila nakasanayan ng ganitong kaaga at kalalim na paglilinis. Pwede po ba yan bukas na lang, ma'am? Tanong ng isang lalaking crew. Halatang tamad. Kagagaling lang po namin sa mahabang shift. Ang linis ay dapat araw-araw, hindi minsan lang. Sagot ni Clara, ang kanyang tono ay hindi nagbago. Gawin natin ang makakaya natin. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Nagsimulang maglinis si Clara, sinimulan niya sa pinakamaruming bahagi ng kusina. Ayaw niyang maging boss na nag-uutos lang. Gusto niyang ipakita na kaya niyang gawin ang lahat ng ipinagagawa niya. Ngunit habang nagpupunas siya ng mga kalawang sa grill, narinig niya ang mga bulong-bulungan. Grabe, feeling super general manager agad, bulong ng isang babaeng crew. Siguro kaya lang siya nilagay dyan kasi nilandi niya si Don Ricardo. Oo nga, o kaya may alam siyang sikreto, sagot ng isa pa. Sa dami ng managers na pinalitan dito, bakit siya pa? Parang kumirot ang puso ni Clara. Nasanay na siyang husgahan pero masakit pa rin. Pinilit niyang hindi pakinggan ang mga ito at pinagpatuloy ang paglilinis. Alam niya na ang pinakamabilis na paraan para patunayan ang sarili ay sa pamamagitan ng gawa, hindi salita. Lumipas ang ilang araw, buong araw si Clara sa branch, nagtuturo, nag-oorganisa at kung minsan ay personal na naglilinis. Unti-unti, nakita niya ang kaunting pagbabago. May mga crew na nagsimulang sumunod, ngunit marami pa rin ang nananatili sa kanilang dating gawi. Ang pinakamasakit ay ang pakiramdam na mag-isa siya sa laban na ito. Isang hapon, biglang bumukas ang pinto ng branch at pumasok si Veronica kasama ang dalawa niyang assistant. Nakasuot si Veronica ng mamahaling damit at ang kanyang mga mata ay mapanuri. Good afternoon, Miss De La Cruz, bati ni Veronica. Ang boses ay parang yelo. Nagkataon lang na napadaan ako. Nais kong inspeksyon ang branch mo. Napahawak si Clara sa counter. Alam niyang hindi ito aksidente, isa itong pagsubok. Nagsimulang maglakad si Veronica sa buong branch, tinuturo ang bawat maliit na dumi, ang bawat gamit na hindi ayos ang pagkakapwesto. Ang kanyang mga labi ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Miss De La Cruz, mukhang kailangan pa ng mas malalim na paglilinis dito, sabi ni Veronica. Pinunasan ng daliri ang ilalim ng counter at ipinakita ang alikabok. Hindi ba't sinabi ko na sa tatay ko na wala kang alam sa pamamahala? Para kang naglilinis ng bahay, hindi ng isang corporate branch. Narinig ni Clara ang bulungan ng mga crew, napayuko siya. At ang mga pagkain, bakit parang
Kulang sa presentation? Tanong ni Veronica, tinitigan ang isang burger. Mukhang masarap naman siguro, pero ang mga customer, hindi lang panlasa ang hinahanap, masarap ding tignan. Sa bawat puna ni Veronica, naramdaman ni Clara ang pagbagsak ng kanyang pagtitiwala. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili. Ginagawa po namin ang makakaya namin, Attorney Veronica, kakasimula pa lang po. Ang kakasimula ay hindi katanggap-tanggap sa mundo ng negosyo, Miss De La Cruz, putol ni Veronica. Kailangan ng resulta. Agad. Pagkaalis ni Veronica, nagkalat ang mga crew, nagbubulungan na naman. Naramdaman ni Clara ang pagod. Umakyat siya sa kanyang opisina, pakiramdam niya ay sasabog na siya sa pagkadismaya. Napasandal si Clara sa kanyang upuan, pumikit. Bumalik sa kanyang isip ang nakaraan, ang mga panahong mas mahirap pa. Naaalala pa niya ang amoy ng ospital, ang puting dingding, at ang tunog ng makina na bumubuhay sa kanyang bunsong kapatid na si Lina. 10 taon pa lang si Lina, pero may malubha itong sakit sa puso. Ang kanilang mga magulang ay hindi na alam kung saan kukunin ang susunod na ipambabayad sa ospital. Ibinenta na nila ang halos lahat ng ari-arian nila, pati na ang maliit nilang lupain sa probinsya. Si Clara, na noon ay nagtatrabaho na sa isang maliit na kainan, ay ibinibigay ang halos lahat ng kanyang sweldo. Ate Clara, gumaling po ba ako kapag ininom ko to? Mahinang tanong ni Lina, hawak ang mapait na gamot. Bunso, gagaling ka at maglalaro ulit tayo sa labas, sagot ni Clara, pilit na ngumiti. Ngunit sa kanyang isip, dinadasal niya na sana'y may milagro. Isang gabi, habang nagbabantay siya kay Lina, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Paano na tayo, Ben? Wala na tayong mautangan. Hindi natin kayang bayaran ang operasyon ni Lina, umiiyak na sabi ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Mar. Hindi ko hahayaang mawala si Lina, sagot ng kanyang ama, ngunit ang boses niya ay basag na rin. Kinaumagahan, ginising siya ng kanyang ama. Wala sa oras. Clara, kailangan mong lumabas. May naghahanap sa iyo sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. Mayroong 3 lalaki na nakatayo, ang mga mukha ay seryoso. Sila ang mga pinagkakautangan ng kanyang ama. Nasaan ang ama mo, Clara? Tanong ng isa. Alam niyang may bayaran na siya ngayon. Hindi namin hahayaan na takasan niya kami. Naluha si Clara. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ang simula ng lahat. Mula noon, ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paghahanap ng pera, pagbabayad ng utang at pakikipaglaban para sa pamilya niya. Ang pagiging mabait ay hindi na lang prinsipyo, kundi isang paraan para makahanap ng pag-asa kahit saan mang sulok. Nagising si Clara mula sa kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang katok sa pinto, si Leo. May dala siyang kape. Hindi ka pa rin umuuwi? Tanong ni Leo. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang blankong ekspresyon. Hindi pa. Kailangan kong tapusin ito, sagot ni Clara. Itinuro ang tambak ng mga papeles sa kanyang mesa. Umupo si Leo sa kabilang upuan. Narinig ko ang inspeksyon ng nanay ko. Hindi umimik si Clara. Huwag kang mag-alala, ganoon talaga siya. Masahol pa dyan ang ginagawa niya sa mga taong hindi niya gusto, sabi ni Leo. Lumagok siya ng kape. Gusto mong malaman kung paano siya matatalo? Nagulat si Clara. Tumingin siya kay Leo, ang kanyang mga mata ay nagtataka. Ano? Ang pinakamabilis na paraan para matalo ang nanay ko ay ipakita sa kanya na nagkakamali siya, sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, ngunit may kakaibang kinang. Hindi niya kailangan ang magandang presentation o malinis na kusina. Kailangan niya ng numero. Numero? Oo, pera. Kita. Kung malugi ka, iisipin niya na tama siya. Kung kumita ka, kahit gaano pa kadumi ang kusina, masisira ang diskarte niya, sabi ni Leo. Lumapit ng kaunti. Tingnan mo ang mga supply orders, Clara, at ang mga inventory reports. Nanlaki ang mga mata ni Clara,
May iba sa tono ni Leo, hindi lang ito payo, parang isang pahiwatig na dapat niyang sundan. Tumayo si Leo at naglakad patungo sa pinto. Tingnan mo ang mga lumang files sa cabinet. Baka may makita kang kakaiba, dagdag ni Leo bago tuluyang lumabas. Nagtaka si Clara sa kakaibang pag-uugali ni Leo. Ano ang ibig niyang sabihin sa mga lumang files? Sa kabila ng pagdududa, may kaunting pag-asa sa kanyang dibdib. Pumunta si Clara sa lumang cabinet sa dulo ng opisina. Matagal nang hindi nabubuksan iyon. Ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang isang tambak ng mga luma at naglilikom na mga folder. Sa pinakailalim ng tambak, natuklasan ni Clara ang isang folder na may nakasulat na Financial Reports 2020-2022. Inilabas niya ito. Habang tinitingnan ang mga numero, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang ilang mga transaksyon ay may kakaibang pattern. Hindi ito magkatugma sa normal na daloy ng pera. Mayroong malalaking gastos na hindi nakalagay kung saan napunta. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ito ba ang tinutukoy ni Leo? Mayroong mali. Sobrang mali. Kinabukasan, hindi na mapakali si Clara. Ang mga nakita niya sa lumang financial reports ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Malalaking halaga ng pera ang nawawala at ang mga paliwanag ay masyadong malabo para paniwalaan. Ito ba ang tunay na dahilan kung bakit lugi ang branch na ito? Hindi dahil sa kawalan ng puso, kundi dahil sa pandaraya? Dinala niya ang mga folder sa kanyang opisina. Habang pinag-aaralan ng bawat detalye, nagtataka siya kung paano niya ito masisiyasat ng walang nakakaalam. Kailangan niya ng tulong. At ang tanging taong tila mapagkakatiwalaan niya sa loob ng branch o kahit papaano ay hindi niya nararamdaman ang pagkakaaway ay si Mang Tonyo, ang matandang security guard. Isang gabi, matapos umuwi ang lahat ng crew, lumapit si Clara kay Mang Tonyo na nakaupo sa kanyang post sa labas ng branch. Mang Tonyo, pwede po ba akong magtanong? Mahinang sabi ni Clara. Bakit, Ma'am Clara? May problema po ba? Tanong ni Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay seryoso. Matagal na siyang nagtatrabaho doon at alam niya ang bawat sulok at bawat sikreto ng lugar. Mang Tonyo, may napansin po kasi ako sa mga financial reports, sabi ni Clara. Ipinakita ang mga papeles. May mga kakaibang transaksyon, lalo na po sa mga supply at repair costs. Tinitigan ni Mang Tonyo ang mga papeles. Kumunot ang noo niya. Yan po ba, Ma'am Clara? Matagal na po yan. Noon pa man, may mga bulong-bulungan na. Bulong-bulungan po tungkol saan? Bumuntong hininga si Mang Tonyo. Tungkol po sa dating manager, si Sir David, at sa mga taong nasa itaas niya. Kinabahan si Clara. Sino po ang mga taong nasa itaas? Nag-aalangan si Mang Tonyo. Tumingin siya sa paligid, sinigurong walang nakakarinig. Basta po, ma'am, malalaking tao. Sila ang nagpapatakbo ng Manalo Group. May maga-koneksyon po sila. Naiintindihan ni Clara. Veronica, may alam po ba kayo tungkol sa mga kamera dito, Mang Tonyo? O sa mga lumang dokumento? Tanong ni Clara. Kailangan ko po ng patunay. Nag-isip si Mang Tonyo. Ang mga kamera, ma'am, yung iba ay sira. Pero may isa pong hidden camera sa office ng dating manager. Naglagay po ako noon para sa security. May recording po siguro doon, pero hindi ko po alam kung gagana pa. Nagkaroon ng pag-asa si Clara. Pwede po ba nating tingnan? Nag-ingat sina Clara at Mang Tonyo sa paghahanap sa hidden camera. Sa loob ng opisina ng dating manager, sa likod ng isang lumang painting, natagpuan nila ang isang maliit na device. Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Clara kung ito ay gagana pa. Ngunit nang ikabit nila ito sa isang lumang monitor, lumabas ang mga lumang footage. Mga footage ng mga transaksyon, mga meeting na may mga nakakapagtakang pagpapalitan ng pera at mga boses na pamilyar kay Clara. Boses ni Sir David.
At sa ilang pagkakataon, ang tinig ni Veronica. Habang nagbabantay sila sa mga lumang recordings, naramdaman ni Clara ang pagtaas ng kanyang galit. Ginagamit nila ang branch na ito para sa kanilang pansariling interes, habang ang mga empleyado ay naghihirap. Isang gabi, habang abala si Clara sa pag-aaral ng mga footage at financial reports sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto. Si Leo, may dala siyang isang bag ng take-out food. "Hindi ka pa umuuwi," sabi niya. "Inilapag ang pagkain sa mesa. Bumili ako ng dinner. Mukhang kailangan mo." Nagulat si Clara. "Salamat, Leo. Bakit ka pa nandito?" "Nag-overtime lang ako," sagot niya. Pero alam ni Clara na hindi iyon ang buong katotohanan. Umupo siya sa tapat ni Clara. "May nakita ka na ba sa mga papel?" Nag-aalangan si Clara. Pwede ba siyang magtiwala kay Leo? Siya ang anak ni Veronica. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagsasabi sa kanya na maaari. "May nakita ako," mahinang sagot ni Clara. Ipinakita ang ilang dokumento at ang footage mula sa hidden camera. Mayroong malawakang pandaraya na nangyayari dito at mukhang konektado si Attorney Veronica. Tinitigan ni Leo ang mga ebidensya. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, ngunit may bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Hindi ito pagkabigla, parang kumpirmasyon. "Hindi ako nagulat," sabi ni Leo. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. "Matagal ko nang hinala na may mali, pero hindi ko inakala na ganito kalalim." "Alam mo?" tanong ni Clara, gulat. Tumango si Leo. "Ang nanay ko, palagi siyang ganyan. Obsessed sa pera at kapangyarihan. Lahat gagawin niya para lang manatili sa tuktok. Pati ako." Naramdaman ni Clara ang simpatya. "Pati ikaw?" Tumawa ng mapait si Leo. "Oo, lalo na ako." Sinisigurado niya na ang lahat ng desisyon ko ay naaayon sa kanyang gusto. Mula sa course na kukunin ko, hanggang sa mga taong dapat kong makasama. Napatulala si Clara. Hindi niya inakala na sa likod ng blankong ekspresyon ni Leo ay may ganoong kalalim na sakit. "Kaya ko sinabi sa iyo na tingnan ang mga lumang files," patuloy ni Leo. "Kailangan ng lolo ko ng ebidensya para harapin si nanay. Hindi niya lang talaga alam kung gaano nakalalim ang problema." Nagkaroon ng kumpiyansa si Clara kay Leo. May mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng pagkabighani sa lalaking ito. Sa likod ng kanyang formal na panlabas, mayroong isang malalim na kaluluwa na nakakaintindi sa kanya. "Salamat, Leo," sabi ni Clara, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko ito matutuklasan." Ngumiti ng bahagya si Leo. Ang ngiting iyon ay nagpabago sa kanyang buong mukha, para siyang isang rebulto na biglang nagkaroon ng buhay. "Walang anuman. Sa tingin ko, kailangan mo ng kakampi sa laban na ito. At ako rin." Biglang nag-iba ang pakiramdam sa silid. May kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Hindi lang ito tungkol sa mga numero o pandaraya. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kakampi sa gitna ng kadiliman. At sa bawat sandali na magkasama sila, nararamdaman ni Clara na mas nagiging malapit sila. "Kailangan nating mag-ingat, Leo," sabi ni Clara. "Delikado ang pinapasukan natin." "Alam ko," sagot ni Leo, tumingin sa mga nakakalat na papeles. "Pero mas delikado kung hahayaan lang natin silang patuloy na manloko." Naramdaman ni Clara ang bigat ng desisyon. Hindi lang ito tungkol sa kanyang trabaho, ito ay tungkol sa pagtatama ng mali. Ngunit alam niya na kailangan niya ng tulong. At ang tanging taong kaya niyang pagkatiwalaan ngayon ay ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan. "May isang bagay pa," sabi ni Leo. "May mga bagong transaksyon sa mga nakaraang linggo na hindi mo pa nakikita. Dapat ay lumabas na ang mga ito sa mga bago mong reports." Napatulala si Clara. Kung mayroon pang mga bagong transaksyon, ibig sabihin ay patuloy pa rin ang pandaraya, mas malala pa sa inaakala niya. Hindi mapakali si Leo sa kanyang opisina sa Manalo Corporate Center.
hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga dokumento at footage na ipinakita sa kanya ni Clara. Ang mga pandaraya ng kanyang ina ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. At ang masakit, pakiramdam niya ay siya rin ay bahagi ng sistemang iyon. Matagal na niyang alam na may mali, ngunit ang takot na harapin ang kanyang ina ay laging pumipigil sa kanya. Pero ngayon, si Clara ang nasa gitna ng kaguluhan, isang babae na walang ginawa kundi ang magpakita ng kabutihan. Leo, may kape ka na ba? Napaigtad si Leo. Si Veronica, ang kanyang ina, ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mukha ay seryoso. May dala siyang folder. Opo, nanay, sagot ni Leo, pilit na ngumiti. Mabuti, sabi ni Veronica, pumasok at inilapag ang folder sa mesa ni Leo. May kailangan kang gawin, may bago tayong challenge para kay Miss De La Cruz. Napakunot ang noo ni Leo. Challenge, nanay? Oo, ang branch sa Taft Avenue, kailangan natin itong i-restructure ng husto, sabi ni Veronica, ang boses ay parang bumubulong. Sinabi ko sa tatay mo na malaki ang problema doon. Kailangan nating ipakita na tama ako, kaya gumawa ako ng target sales para sa kanila. Kinuha ni Leo ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga numero. Impossible. Ang target sales para sa Taft Avenue branch sa loob ng isang buwan ay doble ng kasalukuyan nilang kita at halos imposible para sa isang branch na matagal ng lugi. Nanay, paano naman po ito magiging posible? Tanong ni Leo. Ang branch na iyon ay halos bumagsak na. Ito ay suicide. Hindi suicide, Leo. Ito ay challenge. Kung talagang magaling si Miss De La Cruz, dapat niyang patunayan, sagot ni Veronica, ang kanyang ngiti ay nakakilabot. At kung hindi niya magawa, then it will prove my point. Siya ay wala lang, hindi siya karapat-dapat sa tiwala ng tatay mo. Naramdaman ni Leo ang paglamig ng kanyang dugo. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ay isang bitag, isang paraan para tuluyang sirain si Clara. Kailangan mong bantayan si Miss De La Cruz, Leo, patuloy ni Veronica, tumingin ng matalim sa kanyang anak. Siguraduhin mong hindi siya makakita ng anumang butas. At kapag nag-fail siya, ikaw ang magiging tagapagbalita ng kanyang pagbagsak. Umalis si Veronica, iniwan si Leo na nakatitig sa folder at sa imposibleng mga numero. Alam niya na hindi lang ang reputasyon ni Clara ang nakataya. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pamilya, ang kanyang kinabukasan, lahat ay nakasalalay dito. At ang mas masakit, alam niyang may magagawa siya, ngunit ang kanyang sariling takot ay pumipigil sa kanya. Araw-araw, sinasadya ni Leo na dumaan sa Taft Avenue branch. Hindi siya nagpakita ng harapan kay Clara, ngunit pinagmamasdan niya ang bawat galaw nito. Nakikita niya kung paano nagtatrabaho si Clara nang walang pagod mula sa paglilinis ng mga mesa, sa pagtulong sa mga customer, sa pag-oorganisa ng mga inventaryo at sa pagtuturo sa mga crew. Ang kanyang determinasyon ay nakamamangha. Hindi ito katulad ng mga taong nakilala niya sa corporate world, mga taong ang focus ay laging sa pera, sa posisyon at sa kapangyarihan. Si Clara ay iba. Mayroon siyang puso. Nakita ni Leo kung paano unti-unting nababago ang branch. Mas malinis na, mas organisado. May mga ngiti na rin ang mga crew at ang mga customer ay dumarami. Hindi ito ang instant success na gusto ng kanyang ina, ngunit ito ay tunay na pagbabago. Ang pagbabago na galing sa tiyaga at sipag. Isang hapon, habang si Clara ay abala sa pag-aayos ng stockroom, kumuha ng pagkakataon si Leo. Ito, bulong niya sa sarili. Inilagay ang isang folder sa ibabaw ng stock ng napkins, sa isang lugar na madali niyang makikita pero hindi agad mapapansin ng iba. Naglalaman ito ng listahan ng mga supplier na nagbibigay ng mas mura ngunit dekalidad na produkto, pati na rin ang ilang notes tungkol sa cost-cutting measures na matagal nang hindi na implementa sa branch.
Sana ay makatulong ito sa iyo, Clara. Kailangan niyang mag-ingat. Alam niyang may mga mata sa likod ng bawat sulok. Ang kanyang ina ay may mga tauhan na nakakalat sa buong kumpanya. Ngunit hindi niya kaya na manatiling tahimik habang nakikita niya si Clara na nahihirapan. Sa bawat oras na nakikita niya si Clara, bumabalik sa kanyang isip ang nakaraan, ang isang alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. 15 taon na ang nakalipas. Si Leo ay isang young, idealistic college student na nag-aaral ng business management. Dito niya nakilala si Micaela, isang simple at masayahing babae na nagtatrabaho sa cafeteria ng universidad para tustusan ang pag-aaral. Hindi siya galing sa prominenteng pamilya, ngunit ang kanyang pagiging totoo at masipag ay umakit kay Leo. Naging magkasintahan sila. Ang kanilang pagmamahalan ay simple, ngunit puno ng pangarap. Nagpaplano sila ng kanilang kinabukasan, isang buhay na malayo sa corporate world ng pamilya Manalo. Ngunit tulad ng inaasahan, nalaman ito ni Veronica. Leo, ano itong naririnig ko? Matalim na tanong ni Veronica isang araw sa hapagkainan. Nakikipag-ugnayan ka sa isang service crew? Hindi ka ba nahihiya sa pangalan ng pamilya natin? Nanay, mahal ko po si Micaela, sagot ni Leo, pilit na pinipigilan ng galit. Mahal? Ang pag-ibig ay isang kahinaan, Leo, sabi ni Veronica, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong hayaang sirain ng isang babae na walang pangalan ang kinabukasan mo. Nakahanap na ako ng angkop sa iyo, ang anak ng senador, si Isabela. Hindi sumunod si Leo. Patuloy pa rin ang kanilang relasyon ni Micaela, ngunit isang araw nagulantang si Leo nang makatanggap siya ng balita. Si Micaela ay inakusahan ng pagnanakaw ng pera sa cafeteria. Sinira ang reputasyon niya, pinahiya ang kanyang pamilya. Kahit anong gawin ni Leo, hindi niya mapatunayan ang kawalang kasalanan ni Micaela. Ang mga ebidensya ay tila napakalakas, at ang kanyang ina, si Veronica, ay nasa likod ng lahat. Pumunta si Leo kay Micaela pero huli na. Ang sakit sa mata ni Micaela ay hindi kayang lampasan. Ang pagkasira ng kanyang pamilya ay hindi na mababawi. Iniwan siya ni Micaela, sinabi niyang hindi na niya kaya ang buhay na may kasamang iskandalo. Hindi nakalimutan ni Leo ang luha sa mata ni Micaela nang huli nilang magkita. Ang kanyang kawalan ng lakas na ipagtanggol siya ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang puso. Mula noon, nagpasya si Leo na ilayo ang kanyang sarili sa pag-ibig. Sinunod niya ang bawat kagustuhan ng kanyang ina, nagpakabundat sa trabaho at nagtago sa likod ng blankong ekspresyon. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin, naghihintay ng pagkakataong lumabas. Nang makita ni Leo si Clara na nagtatrabaho ng walang pagod, ang mga alaala ni Micaela ay bumalik. Ang parehong determinasyon, ang parehong puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang mangyari ang parehong pagkakamali. Kailangan niyang protektahan si Clara, kailangan niyang maging matapang. Lumipas ang mga araw, at ang deadline na itinakda ni Veronica ay papalapit na. Araw-araw, hinihintay ni Leo ang balita ng pagbagsak ni Clara, ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, lumabas ang mga ulat ng sales. Nagulat ang lahat. Ang Taft Avenue branch sa ilalim ng pamamahala ni Clara ay hindi lang nakamit ang target sales ni Veronica, kundi nalagpasan pa. Hindi ito malaking barya, ngunit sapat ito para mapatunayan na hindi lang tsamba ang ginagawa ni Clara. Ang mga sales ay umakyat nang hindi inaasahan, salamat sa mga cost-cutting measures na nakuha ni Clara mula sa aksidenteng nakita niyang folder na nilagay ni Leo at sa kanyang dedikasyon sa serbisyo ng customer. Narinig ni Leo ang balita mula sa isang kaibigan sa loob ng kumpanya. Hindi siya makapaniwala. Ngunit nakaramdam siya ng matinding paghanga kay Clara. Ang babaeng iyon ay tunay na kamangha-mangha.
Nagtagumpay siya sa imposibleng hamon ng kanyang ina. Ngunit bago pa man niya matawagan si Clara para batiin, nagring ang kanyang cellphone, si Veronica. Ang kanyang mukha sa screen ay pula sa galit, ang kanyang mga mata ay halos lumabas. "Leo, lumapit ka rito ngayon din." Matalim na sabi ni Veronica, ang boses ay nanginginig sa puot. "Narinig mo ba ang balita? Ang babaeng yan, nagawa niya, hindi pwede." "Nanay, siguro naman po ay magandang balita yan para sa kumpanya." "Magandang balita? Hindi, ito ay personal, Leo. Pinahiya niya ako at ikaw. Alam kong may kinalaman ka rito," sigaw ni Veronica. Ang boses ay parang umalinggonggaw sa buong opisina ni Leo. "Thằng ngốc, mày nghĩ mẹ không biết mày đang làm gì sao? Cô ta sẽ phải trả giá đắt." Malalaman niya kung sino ang nanay mo. Biglang pinutol ni Veronica ang tawag. Nanatiling tahimik si Leo, nakatitig sa kanyang telepono. Alam niyang nagsimula na ang tunay na digmaan. At sa pagkakataong ito, hindi siya mananatiling tahimik. Masigla ang umaga sa Taft Avenue McDonald's branch. Ang bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan at ang bawat crew ay abala sa paghahanda para sa rush hour. Ang mga customer ay dumadami at ang ingay ng tawanan at usapan ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa loob ng branch. Sa loob ng halos isang buwan, nagbago ang lahat. Ang luging branch ay unti-unting bumabangon at ang mga sales ay lumalampas pa sa imposible. Nakaramdam si Clara ng pagmamalaki at saya. Ang kanyang pagod ay napalitan ng kagalakan. "Ma'am Clara, may dumating po." Nilingon ni Clara ang crew na nagsalita. Nakatayo sa pintuan ng kanyang opisina ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit, may kasama pang isang babae na may dalang folder. Mukha silang seryoso. Nakaramdam si Clara ng kaba. "Ako po si Attorney Santiago mula sa Legal Department ng Manalo Group." Panimula ng lalaki, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. "May mahalaga lang po kaming sasabihin sa inyo." Napakunot ang noo ni Clara. "Tungkol po saan?" "Humanda kayo sa isang emergency board meeting sa corporate office," sabi ng babaeng kasama niya. Agad, habang nagmamaneho ang sasakyan patungo sa corporate office, naramdaman ni Clara ang matinding kaba. May mali, ramdam niya. Hindi ito normal. Nang makarating siya sa boardroom, halos nanigas siya sa kinatatayuan niya. Ang lahat ng miyembro ng board ay naroon, pati na rin si Don Ricardo. Ngunit ang pinakanakapangilabot ay ang tingin ni Veronica. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang ngiti ay parang ngiti ng demonyo. "Salamat sa pagdalo, Miss De La Cruz," panimula ni Veronica. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtagumpay. "Nandito tayo para talakayin ang isang napakaseryosong issue na lumabas sa ating kumpanya." Nagpakita si Veronica ng mga dokumento, mga printouts ng mga bank statements, purchase orders at mga resibo. Lahat ay may pangalan niya, Clara De La Cruz. "Miss De La Cruz, may nakita po kaming irregularidad sa inyong financial reports," sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay naging matalim. "May mga malalaking halaga ng pera na nawawala at ang mga pondo ay tila napupunta sa inyong personal na account. Inakusahan ka namin ng pagnanakaw." Nagulantang si Clara. "Pagnanakaw? Hindi totoo iyan." "Hindi po totoo yan, Attorney Veronica," sigaw ni Clara, nanginginig ang boses. "Wala po akong ninakaw. Mayroon kaming sapat na ebidensya, Miss De La Cruz," sabi ni Attorney Santiago. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Ang mga bank statement mo ay nagpapakita ng biglaang pagtaas ng pera na hindi kayang ipaliwanag ng iyong sweldo. Mayroon din kaming mga resibo mula sa mga supplier na nagsasabing binayaran mo sila ng mas mataas kaysa sa tunay na presyo ng produkto at ang sobra ay napunta sa iyo." Napakagatlabi si Clara. Hindi niya maintindihan sino ang gumawa nito.
Sino ang naglagay ng kanyang pangalan sa mga ito? Ito ay setup. It will be my duty to inform you, Miss De La Cruz, that effective immediately, you are suspended from your position as General Manager, sabi ni Veronica, ang kanyang ngiti ay lumawak. At magsasampa kami ng kasong kriminal laban sa iyo para sa pagnanakaw at pandaraya. Parang gumuho ang mundo ni Clara. Natigilan siya. Hindi ito pwede. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pangarap niya, unti-unting naglalaho para siyang nasa isang bangungot at hindi siya makagising. Tiningnan niya si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Hindi siya kumibo. Pakiramdam ni Clara, inabandona siya ng tanging taong nagtiwala sa kanya. Maaari ka nang umalis, Miss De La Cruz, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay puno ng pagtagumpay. Parang robot si Clara na lumabas sa boardroom. Narinig niya ang mga bulungan ng mga miyembro ng board, ang mga tingin na puno ng paghusga. Ang kanyang reputasyon ay nawala. Ang kanyang pangalan ay nadungisan at ang kanyang kinabukasan ay napakadilim. Pagdating niya sa labas ng gusali, sinalubong siya ng mga flashes ng kamera, mga reporter. Miss Clara De La Cruz, totoo po bang ninakaw niyo ang pondo ng kumpanya? Ano po ang masasabi niyo sa paratang na pagnanakaw? Dahil po ba ito sa inggit ng mga nakakataas sa inyo? Hindi sumagot si Clara. Naramdaman niya ang luha na umaagos sa kanyang pisngi. Ang mga boses ay naghalo-halo, nagiging isang malaking ingay na nakakabingi. Ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang marinig ang kanyang boses na nanginginig. Nang makauwi si Clara sa kanyang apartment, nakita siya ni Aling Nena, ang kanyang kapitbahay at matalik na kaibigan. Niyakap siya ni Aling Nena ng mahigpit. Anak, ano ang nangyari? Umiiyak na tanong ni Aling Nena. Nabalitaan ko sa radyo. Hindi totoo yan, hindi ba? Hindi sumagot si Clara. Niyakap niya ng mahigpit si Aling Nena at doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Ang lahat ng pagod, sakit at pagkadismaya ay lumabas. Napakabait mo, Clara. Hindi mo deserve ito, bulong ni Aling Nena. Siguro nga, Aling Nena, siguro nga hindi ako para sa ganitong mundo, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay basag. Dapat siguro nanatili na lang ako sa dating gawi. Hindi ko dapat pinangarap ang ganito kalaki. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Clara ng matinding pagkadismaya. Lahat ng pinaghirapan niya ay nawala. Ang kanyang pangalan ay sira at ang pinakamasakit pakiramdam niya ay wala nang nagtitiwala sa kanya. Ito ang pinakamasakit na pagbagsak sa kanyang buhay. Lahat ay nawala. All is lost. Habang nagmumuni-muni si Clara, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Hindi niya pinansin. Narinig niya ang boses ng kanyang ina na nagtatanong kay Aling Nena kung ano ang nangyayari. Ayaw niyang harapin ang sinuman. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na box na nakasabit sa kanyang doorknob. Hindi ito nakabalot. Mukha itong isang lumang jewelry box. Nagtataka si Clara. Nang buksan niya ang box, napatulala siya. Sa loob nito ay isang USB drive at isang maliit na papel. Ang papel ay walang sulat, ngunit sa USB drive, mayroong nakasulat na para sa iyo, Clara. Walang pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang isinasaksak niya ang USB sa kanyang lumang laptop. Nang buksan niya ang mga files, bumulaga sa kanya ang mga folder ng mga recording at mga dokumento. May isang folder na nakasulat na Veronica. Nang buksan niya ang isang audio file, narinig niya ang boses ni Veronica, galit na galit. Hindi mapakali si Leo sa kanyang opisina ang balita tungkol sa pagkasuspinde ni Clara at ang paratang na pagnanakaw ay kumalat na parang apoy sa buong kumpanya. Narinig niya ang mga bulungan ng mga empleyado, ang mga nakakatakot na reaksyon ng media. Alam niyang gawa-gawa lang ang lahat ng ito ng kanyang ina,
isang desperadong hakbang upang sirain si Clara dahil sa pagkabigo nito sa hamon. Napakuyom ang kamao ni Leo. Ang nakikita niya ngayon kay Clara ay ang parehong sakit at kawalan ng pag-asa na nakita niya noon kay Micaela. Ang parehong kawalang katarungan na hindi niya nagawang pigilan. Sumisigaw ang kanyang konsensya. Leo, hindi na pwede. Kailangan mo ng kumilos. Naalala niya ang mga salita ni Don Cardo, ang kanyang lolo. Leo, ang tunay na lakas ay hindi sa kung gaano kalaki ang pera mo, kundi sa kung paano mo panindigan ang tama. Kahit masakit, matagal na niyang dinadala ang mga salitang iyon sa kanyang puso, naghihintay ng tamang panahon. Ngayon na ang panahon. Agad na lumabas si Leo sa kanyang opisina at dumiretso sa opisina ng kanyang ina. Walang katok, pumasok siya. Nakita niya si Veronica, nakangiti habang kausap ang kanyang legal team. Tila nagdiriwang sila ng isang tagumpay. "Nanay!" Malakas na tawag ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Nagulat si Veronica at ang kanyang mga kasama. "Leo, bakit ka? Ano ang ginawa mo kay Clara?" Putol ni Leo. Hindi na niya kaya ang magpanggap. Paano mo nagawang pagbintangan siya sa isang bagay na alam mong hindi totoo? Nasisiraan ka na ba? Nagiba ang mukha ni Veronica. Naging matigas. "Leo, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ginawa ko lang ang kailangan para protektahan ang kumpanya." "Protektahan ang kumpanya o protektahan ang sarili mo sa mga pandaraya mo?" Sigaw ni Leo, ikinagulat ng legal team. "Alam ko ang lahat, nanay. Ang mga ninakaw na pondo, ang mga peking resibo, ang mga hidden camera sa Taft Avenue branch. Akala mo ba hindi ko alam? Matagal ko na kayong minamanmanan." Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Lumapit siya kay Leo. Ang kanyang boses ay bumulong, ngunit puno ng banta. "Sinusubukan mo akong ipahamak, Leo. Anak ka lang. Huwag mong kakalimutan kung sino ang nagpalaki sa'yo. Huwag mong kalabanin ang nanay mo. Hindi ako lumalaban sa iyo, nanay. Lumalaban ako para sa tama," sigaw ni Leo. "Sinira mo ang buhay ni Clara. Sinira mo ang buhay ni Micaela. Akala mo ba nakalimutan ko yon? Ang paninira mo sa kanya noon, ang pag-aakusa sa kanya ng pagnanakaw para lang mawala siya sa buhay ko. Alam ko, nanay, alam na alam ko." Natigilan si Veronica. Ang kanyang mukha ay namutla. "Huwag mong banggitin ang babaeng yan. Isang hamak na magnanakaw." "Hindi siya magnanakaw. Ikaw ang nagpanggap na nagbayad sa mga tao para siraan siya. Ikaw ang nagplano ng lahat. At ngayon, ginagawa mo ulit kay Clara." Hindi na napigilan ni Leo ang sarili. Ibinalibag niya ang kanyang phone sa mesa, pinakita ang mga text messages at tawag niya kay Clara at ang mga video na lihim niyang kinolekta ng kanyang ina habang nakikipag-ugnayan sa mga sangkot sa pandaraya. Ito ang mga ebidensyang matagal na niyang tinatago, pinaghahandaan ang araw na ito. "Matagal ko nang kinalimutan kung paano lumaban, nanay. Pero ngayon, titigil na ako sa pagiging sunod-sunuran sa iyo. Titigil na ako sa pagpapaapekto sa takot." Ngayon, si Veronica naman ang namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit may takot. Hindi niya inakala na ganoon kalalim ang kaalaman ni Leo. "Kailangan mong pigilan yan, Leo," maring sabi ni Veronica. Pilit na pinipigil ang galit. "Magkakasakit ka lang sa tatay mo." "Hindi na. Panahon na para malaman ni Lolo ang lahat," sagot ni Leo. Binalingan ng legal team. "Kayo rin. Kung ayaw niyong masama ang pangalan niyo sa mga kaguluhan na ito, tumulong na lang kayo kay Clara. Ang mga ebidensya ay sapat na para makulong ang sinumang sangkot dito." Umalis si Leo sa opisina ng kanyang ina. Iniwan si Veronica na tuliro at galit. Naglakad siya ng mabilis patungo sa sasakyan. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot kundi sa paglaya. Malaya na siya. Dumiretso siya sa bahay ni Clara.
Nang makita niya si Clara na nakaupo sa labas ng bahay, malalim ang iniisip, nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso. Nilapitan niya si Clara. "Clara!" Mahinang tawag ni Leo. Napalingon si Clara. Ang kanyang mga mata ay pamamaga at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. May hawak siyang USB drive. "Leo, bakit ka nandito?" "Alam ko ang nangyari," sabi ni Leo. Umupo sa tabi niya. "At ako ang may kagagawan nito." Nagulat si Clara. "Anong sinasabi mo?" "Ako ang nagpadala ng USB na iyan sa'yo," sabi ni Leo. Itinuro ang USB sa kamay ni Clara. "At ako ang may pananagutan kung bakit ka nasangkot sa gulo na ito. Dapat noon ko pa sinabi sa'yo. Patawarin mo ako, Clara. Naging duwag ako." Pinindot ni Clara ang play sa audio file na kanyang pinakinggan. Narinig niya ang boses ni Veronica na nagsasalita tungkol kay Micaela at sa pagpapaplano nito upang sirain ang reputasyon niya. "Micaela? Sino si Micaela?" tanong ni Clara. "Siya ang dating nobya ko. Sinira din ng nanay ko ang buhay niya para lang ihiwalay kami," paliwanag ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Hindi ko siya naprotektahan noon. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yan sa'yo, Clara." Kinuha ni Leo ang kanyang bag at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa harapan ni Clara. Mga dokumento, bank statements, video recordings at mga notes na matagal na niyang kinokolekta. Ebidensya laban sa kanyang ina. Lahat ng pandaraya, lahat ng panlilinlang, lahat ng kasinungalingan. "Napakabait mo, Clara," sabi ni Leo, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ikaw ang naging inspirasyon ko. Ang pagkakita ko sa kung paano mo nilalabanan ang lahat ng ito, binigyan mo ako ng lakas." Niyakap ni Leo si Clara. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Clara ng kaginhawaan. Hindi siya nag-iisa, mayroon siyang kakampi. Isang kakampi na handang ipaglaban siya kahit pa ang kalaban niya ay ang sarili niyang ina. "Anong gagawin natin ngayon?" Mahinang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Ipapahayag natin ang katotohanan," sabi ni Leo. Hinawakan ang kamay ni Clara. "Lahat sa lolo ko at sa buong board, hindi na tayo mananahimik." Kinabukasan, maaga pa, nagtungo sina Clara at Leo sa Manalo Corporate Center. Ang kanilang mga puso ay kumabog ng mabilis, ngunit ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Nasa harapan sila ng pintuan ng boardroom kung saan nagtitipon ang lahat ng miyembro ng board at si Don Ricardo. Ito ang kanilang huling laban. Ang laban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa kanilang kinabukasan. Huminga ng malalim si Clara, tumingin siya kay Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala, handa na sila. Mahigpit na hawak ni Clara ang kamay ni Leo habang nakatayo sila sa labas ng boardroom. Ang kanilang mga puso ay kumabog ng sabay, isang senyales ng pagkakaisa sa harap ng isang malaking hamon. Alam ni Clara na ito na ang pinakahuling laban. Ang laban para sa katotohanan, ang laban para sa kanyang pangalan, at ang laban para sa kinabukasan ng Manalo Group. Nang bumukas ang pinto, pumasok sila sa loob. Ang lahat ng mata ay napako sa kanila. Nakaupo sa gitna ng mesa si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sa tabi niya si Veronica na may mapanuring tingin at isang ngiti na parang nakakatawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Leo, puno ng pagtataksil. "Leo, Clara, maupo kayo," kalmadong sabi ni Don Ricardo. "Ano ang mahalagang bagay na nais ninyong pag-usapan?" Nagatinginan sina Clara at Leo. Si Clara ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Don Ricardo, mga miyembro ng board, panimula ni Clara, huminga ng malalim. "Narito po kami upang ilahad ang katotohanan sa likod ng pagkalugi ng Taft Avenue branch at ang akusasyon laban sa akin." Bumulong ang mga miyembro ng board. Napangiti si Veronica para bang inaasahan niya na magpapakita ng kahinaan si Clara. "Miss De La Cruz,
May sapat na kaming ebidensya laban sa iyo, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ang mga bank statement mo, ang mga resibo, lahat ay nagpapatunay na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya. Bakit ka pa nagsasalita? Dahil lang mga ebidensyang iyon ay gawa-gawa lang. Attorney Veronica, mariing sagot ni Clara, tumingin ng diretso kay Veronica. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ikaw ang nasa likod ng pandaraya sa Taft Avenue branch. At ikaw ang nagplano ng lahat para sirain ako. Nagulantang ang board. Nagalit si Veronica. Walang hiya! Paano mo nasasabi yan? May ebidensya ka ba para patunayan ang sinasabi mo? Opo, sagot ni Clara. Kinuha ang USB drive mula sa kanyang bag at isinaksak sa projector. Ito po ang mga recording mula sa hidden camera sa opisina ng dating manager. Makikita niyo po rito ang mga transaksyon, ang mga palitan ng pera at ang mga boses na nagpaplano ng lahat ng ito. Nagsimulang tumugtog ang video. Nakita ng board ang mga footage ng dating manager na nakikipag-ugnayan sa mga taong hindi pamilyar at ang ilang beses na pagpasok ni Veronica sa opisina, nagbibigay ng mga instruksyon at nakikipag-ugnayan sa mga supplier para sa peking resibo. Ang mga boses nila ay malinaw na narinig. Nanlaki ang mga mata ng mga miyembro ng board. Ngunit ang pinakanagulat ay si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang tinitignan ang kanyang anak. Veronica, ano ang ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Don Ricardo. Tatay, hindi yan totoo. May nag-edit lang yan. Sigaw ni Veronica, pilit na ipinagtanggol ang sarili. Gawa-gawa lang yan ni Clara para linisin ang pangalan niya. Hindi po, Don Ricardo, sabi ni Clara, huminga ng malalim. At mayroon pa po kaming iba pang ebidensya, Leo, pakiusap. Tumayo si Leo, dala-dala ang isang folder. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Mga miyembro ng board, tatay. Ito po ang mga financial reports at bank statements na aking nakolekta sa loob ng ilang taon. Ito po ay nagpapakita ng pattern ng pandaraya sa iba't ibang branch, hindi lang sa Taft Avenue. At ang mastermind po sa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang nanay ko, si Veronica. Nagulantang ang lahat. Ang pagtataksil na galing sa sariling dugo ay mas masakit. Leo, paano mo nagawa yan? Anak ka ng nanay mo. Walang hiya ka, sigaw ni Veronica, tumayo at akmang susugod kay Leo. Ngunit pinigilan siya ng mga security guard na biglang pumasok sa boardroom. Dahil sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo, nanay, sigaw ni Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Sawang-sawa na ako sa pagiging duwag. Sinira mo ang buhay ng mga tao para sa pera, para sa kapangyarihan, pati ang buhay ni Micaela. Sinira mo, hindi ko nahahayaang mangyari ulit yan. Natigilan si Veronica. Ang pangalan ni Micaela, ang alaala ng nakaraan. Ang nanay ko po, ginawa niya ang lahat para sirain ang dating nobya ko, si Micaela. Patuloy ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinagbintangan niya ito ng pagnanakaw para lang ihiwalay kami. At ngayon, ginawa niya ulit kay Clara. Hindi lang po sa akin, kundi pati na rin sa lolo ko. Matagal na po siyang nagnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Namutla si Veronica, walang siyang masabi. Ang kanyang mga plano ay nagkawatak-watak. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ito, Veronica. Mahinang sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang lahat ng itinayo ko, sinisira mo para lang sa sarili mong interes. Ang lahat ng tiwala ko sa iyo, wala na. Tatay, hindi yan totoo. Binabago lang nila ang lahat, sigaw ni Veronica, pilit na ipinagtanggol ang sarili. Ang mga ebidensya ay malinaw, Veronica, sabi ng isang miyembro ng board, at ang testimonya ng sarili mong anak. Hindi na ito maitatago. Sa loob ng ilang minuto, ang boardroom ay napuno ng tensyon at galit.
Sa huli, nagpasya ang board na suspendihin si Veronica at kasuhan siya para sa mga pandaraya. Nang matapos ang pulong, lumapit si Don Ricardo kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Miss De La Cruz, patawarin mo ako," sabi ni Don Ricardo. "Nagkamali ako. Hindi ko alam na ganon kalalim ang ginagawa ni Veronica." "Ayos lang po, Don Ricardo," sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado. "Ang importante po ay lumabas ang katotohanan. At dahil sa iyo at kay Leo, lumabas nga ang katotohanan," sabi ni Don Ricardo tumingin kay Leo. "Leo, ipinagmamalaki kita. Ipinakita mo ang tunay na manalo sa puso mo." Niyakap ni Don Ricardo si Leo, isang yakap na matagal nang hinintay ni Leo. Ang yakap ng isang ama na nagpapatawad at nagmamahal. "Miss De La Cruz," sabi ni Don Ricardo, "binalingan si Clara. Dahil sa iyong katapatan at kakayahan at sa iyong tapang na harapin ang katotohanan, gusto kong mag-alok sa iyo ng isang posisyon." Nagulat si Clara. "Gusto kong ikaw ang maging general manager ng lahat ng McDonald's branches na pagmamay-ari ng Manalo Group. Ikaw ang magiging responsible sa pagpapatakbo at paglilinis ng lahat ng irregularidad. At si Leo ang magiging right hand mo. Tutulungan kanya sa lahat ng kailangan mo." Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi niya inakala na mangyayari ito. Mula sa pagiging isang simpleng crew, ngayon ay magiging general manager siya ng buong chain ng fast food restaurants. Ito ang pangarap na hindi niya pinangarap. "Salamat po, Don Ricardo," sabi ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Ngumiti si Don Ricardo. "Alam kong kaya mo yan, Clara. At alam kong magiging magandang team kayo ni Leo." Tumingin si Clara kay Leo. Ngumiti si Leo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Ang kanilang mga kamay ay muling naghawak, isang senyales ng simula ng isang bagong kabanata. Hindi lang sa kanilang propesyon, kundi pati na rin sa kanilang buhay. Lumipas ang mga buwan, ang McDonald's branches sa ilalim ng pamamahala ni Clara ay tila nabuhay. Ang dating maruruming branch ay naging malinis at maayos. Ang mga crew ay mas masisipag at masaya sa kanilang trabaho dahil ramdam nila ang pagpapahalaga ni Clara. Hindi na ito negosyo lang, ito ay naging isang pamilya. Si Clara, mula sa pagiging isang simpleng crew na natanggal, ay naging isang inspirasyon. Ang kanyang kwento ay kumalat at siya ay naging simbolo ng kabutihan at integridad. Ang mga media outlets na dati ay naninira sa kanya ay ngayon ay naglalabas ng mga feature articles tungkol sa kanyang tagumpay. Sa bawat hakbang niya, nandoon si Leo. Siya ang kanyang kanang kamay, ang kanyang katuwang sa lahat ng hamon. Magkasama nilang nilinis ang sistema, itinama ang mga maling gawi at ibinalik ang tiwala ng publiko sa Manalo Group. Ang kanilang partnership ay hindi lang sa trabaho, ito ay lumalim sa isang bagay na mas matindi. Isang araw, habang nasa isang bagong bukas na branch sila, abala sa pag-oorganisa, nilapitan ni Leo si Clara. May hawak siyang 2 tasa ng kape. "Mukhang kailangan mo yan," sabi ni Leo. Inabot kay Clara ang isang tasa. Ngumiti si Clara. "Salamat, Leo. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito." "Ako rin," sagot ni Leo, umupo sa tabi niya. "Naalala mo ba ang unang beses na nakita kita sa boardroom? Akala ko isa ka lang sa mga laruan ng nanay ko." Tumawa si Clara. "At ako naman, akala ko ikaw ay isang cold-hearted na businessman." Nagtinginan sila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa mga sandaling iyon, alam ni Clara na higit pa sa paghanga ang nararamdaman niya para kay Leo. Ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na binuo sa pagtitiwala, respeto at sa mga pagsubok na sabay nilang pinagdaanan. "Clara," mahinang sabi ni Leo, hinawakan ang kamay niya. "Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng lakas na harapin ang nanay ko. Dahil sa iyo, naging mas mabuting tao ako." Naluha si Clara. "Salamat din sa iyo, Leo.
Dahil sa iyo, nalaman ko na hindi lahat ng manalo ay masama, at dahil sa iyo, naging matapang ako. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nagkalapit. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, isang halik na puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi ito ang halik ng pagtatapos, kundi ang simula ng isang bagong kabanata. Samantala, si Veronica Manalo Lim ay nahaharap sa mga kaso ng pandaraya at korupsyon. Ang kanyang pangalan ay nadungisan at ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Napilitan siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Walang sinuman ang lumapit sa kanya at ang kanyang dating mga kaibigan ay tinalikuran siya. Ang kanyang dating marangyang buhay ay napalitan ng kalungkutan at pag-iisa. Isang araw, nakita ni Leo ang kanyang ina sa korte. Payat na payat si Veronica at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakaramdam si Leo ng awa, ngunit alam niya na ito ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang katarungan ay nananaig. Bumalik si Clara at Leo sa Taft Avenue branch, ang pinakaunang branch na pinamahalaan ni Clara. Ang branch na dating lugi at magulo ay ngayon ay puno ng customer. Ang mga crew ay nakangiti at ang amoy ng bagong lutong burger at fries ay nagpapahiwatig ng tagumpay. Naaalala mo ba, Clara, ang unang araw mo dito? Tanong ni Leo. Gulong-gulo ka at nag-iisa ka. Oo, ngumiti si Clara. Pero ngayon, hindi na. Magkahawak kamay sila habang naglalakad sa loob ng branch. Nakita nila si Mang Tonyo na masaya na nagtatrabaho. Nagkaroon din siya ng promotion at pensyon. Nakita nila ang mga dating crew na lumaban sa kanya. Ngayon ay nakangiti na at bumabati sa kanila ng may respeto. Mahalaga ang puso sa lahat ng bagay, Clara, sabi ni Don Ricardo na nakaupo sa isang table, umiinom ng kape at tinitignan ang mga customer. Hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa negosyo. Pinatunayan mo yan. Niyakap ni Clara si Don Ricardo. Salamat po, Don Ricardo. Hindi, Clara. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, sabi ni Don Ricardo. Ikaw ang nagbalik ng buhay sa kumpanya namin. Nang gabing iyon, matapos ang isang matagumpay na araw, umakyat si Clara at Leo sa isang mataas na lugar sa Maynila kung saan tanaw ang buong syudad. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang parang libong bituin sa lupa. Niyakap ni Leo si Clara mula sa likuran. Masaya ka ba, Clara? Masaya, Leo, sagot ni Clara, nakangiti. Napakasaya. Kung dati, pangarap ko lang na makakita ng pagbabago sa mundo, sabi ni Leo. Ngayon, alam ko na posible pala yon dahil sa iyo. Hindi lang ako, Leo, sabi ni Clara, tumingin sa kanya. Tayong dalawa at ang lahat ng taong ninalabasan ng katotohanan. Ang bawat kabutihan na ginawa mo ay bumalik sa iyo. Hindi lang sa pera o posisyon, kundi sa pagmamahal at kapayapaan. Pinikit ni Clara ang kanyang mga mata, naramdaman ang simoy ng hangin sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng pagsubok, sakit at pagkadismaya. Ngunit sa huli, ang kabutihan ay nananaig, ang pag-ibig ay nananaig. At ang bawat puso na kanyang inalay ay bumalik sa kanya ng buo, walang duda sa kanyang isip. Sa pagitan ng kaguluhan at kadiliman ng mundo, ang puso at pagtitiwala ang naging kanilang ilaw. Ito ang pundasyon ng kanilang pag-ibig, ng kanilang tagumpay, at ng kanilang kinabukasan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Clara at Leo. Isang paglalakbay na pinatunayan na ang kabutihan, katapatan at pag-ibig ay tunay na nagtatagumpay sa huli. Maraming salamat po, aming minamahal na tagapakinig, sa muli ninyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat pagtibok ng puso, bawat luha na pumatak, at bawat ngiti na inyong iniukol sa aming mga karakter ay nadama namin. Maligaya po kaming ibinahagi sa inyo ang munting likha na ito.
Ang pagbuo ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa amin. Nais naming maghatid ng isang karanasan na hindi lamang magpapakilig at magpapaluha, kundi mag-iiwan din ng malalim na mensahe sa inyong mga puso. Ang bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa na naway makita ninyo ang aming intensyon na ipaalala ang kapangyarihan ng pagiging totoo sa sarili, ang halaga ng pagpapatawad, at ang liwanag na dala ng pag-ibig sa gitna ng anumang pagsubok. Naway ang kwento ni na Clara at Leo ay magsilbing paalala na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kabutihan ng puso at sa mga koneksyon na ating nabubuo. Kung mayroon po kayong nais ibahagi tungkol sa inyong nararamdaman sa kwentong ito, malugod po naming tatanggapin ang inyong mga saloobin. Ang inyong mga komento ay aming inspirasyon. Lihim ng puso.